mga minamahal ko mga kababayan. Taga Maynila po ako actually. Ako po ay Islamic missionary. Ako isang missionary ng Islam religion. Umiikot po kami sa buong Pilipinas. Wala po kami ibang ginawa po hindi sabihin sa mga Christian kung ano ang Islamic belief. So maaari siguro nagulat kayo dahil for the first time in the history of the Mindanao, maybe, I don't know, ngayon lang meron nagsalita ng isang Muslim. Kung tawagin ako ay isang balik Islam. Actually, I was born Catholic. Pinanganak po ako Katoliko. And I'm a former preacher of Christian for almost 18 years. So nag-research ako sa Islam for almost 14 years. 6 na taon na ako sa Islam, 6 na taon na ako umikot sa buong Pilipinas. Walang ibang ginawa kundi sabihin sa inyo kung ano ang doktrina sa Islam. Well, basta sasabihin ko sa inyo kung ano man ang doktrina sa Islam, hindi ako nagsasalita sa sasakyan o sa mga bus na ganito para manghingi ng pera, ha? At may bebentang gamit. Hindi po. This is no business. This is only a fully religion. So, ang akin lang, humihingi ako ng kapaumanin sa inyo, paumanin po sa inyo lahat, sa kabalahan na aking ginawa. Ito po ay mabuti sa pagitan ng Kristiyano at mga Muslim. Bakit? Kasi pagka sinabi po mga Muslim, katulad na nakikita nyo ngayon, meron ako suot sa ulo ko, sasabihin nyo Muslim. Ngayon, naalisin ko po ito. Ayan. Hindi nyo na po ako sasabihin ngayon Muslim, especially by wear o may damit. Mga minamahal ko mga kapatid, ang tinatawag na Muslim, yung nilalang o yung nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng araw, buwan, bituin, nilalang po yan. Yan po ay matatawag na Muslim. Lahat ng nilalang niya, kahit na ang mundo, ang tubig, ang hayop ay Muslim. Si Adan nilalang ng Allah, lahat ng lalaki si Adan. At si Eva nilalang ng Allah, lahat ng babae si Eva. So ibig sabihin Muslim din kayo. Kaya lang mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya, ang lahat ng tao nilalang niya na may likas na pagsamba at pagpupuri pagdakila sa kanya. So kaya lang kayo naging Christian, kayo ay kinaladkad ng inyong mga magulang kung ano ang minana ng inyong mga magulang sa tinanggap natin sa mga dayuhan. So ang tinanggap natin sa mga dayuhan, may nakupupo dyan, kami po nakupupo dyan. Ang tinanggap natin sa ating mga dayuhan, sa mga Kastila, ang gobyerno at religion. But before, our country is not a Christian, but we are a Muslim. Ang katotohanan ng unang bayani sila Lapu-Lapu, pinatay niya si Magellan. 1565, bumalik sila sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. At hindi na nanalo ang ating bansa laban sa mga dayuhan. So from 1565, doon na nagsimula ang ating gobyerno, came from the Roman Empire and our religion. So generation by generation, naging Muslim po tayo, naging Christian po tayo. So nahati tayo sa dalawa dito sa bansa natin. So mga minamahal ko mga kapatid, ang ibig po sabihin ng Muslim, ang mga tao na nilalang ng Allah, na kung sino, magmula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan, tumilala siya na iisa lang ang naglikha ng langit at lupa. Isa lang. Hindi po yung tatlong persona na minana natin sa mga dayuhan na sinasabi nilang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sa katotohanan mga minamahal ko mga kapatid, si Jesus sa mga kamusliman ay isang propeta. Brad, may nakapunan. Minana natin si Jesus na naging Diyos ng dahil lamang sa mga Kastila. Sa katotohanan mga minamahal ko mga kapatid, ang mga kamusliman ay naniniwala kay Jesus bilang isang propeta. Ang tawag namin sa kanya ay si Isa, ang anak ni Maria. Sa katotohanan, makikita nyo ang 4 na letra sa ulunan ng krus. INRE, I-N-R-I. Ang ibig po sabihin ng INRE is Isa Nazareton Rey Ayudios. Walang Muslim na hindi nakakilala kay Jesus. Ang isang Muslim, kapag hindi niya kinalala si Jesus na isang propeta, hindi siya matatawag na Muslim. At ang Biblia ay sa mga Muslim dahil ang lahat ng propeta ay isang mga Muslim, magmula kay Adan, Noah, Moises, David, Abraham, Jesus, at ang uling propeta si Prophet Muhammad. Lahat po sila ay mga Muslim, sila po ay lahat ay Islam. Bakit Islam? Ang Islam po is pamamaraan ng buhay, pagkilala sa pagpupuri at pagdakila sa naglikha ng langit at lupa. Walang propeta na nagsabi na sila ay Diyos. Ang lahat ng propeta ay nagturo sa kaisahan ng naglikha ng langit at lupa. Sa Hebrew, ang tawag nila Moises, David, Abraham sa kanilang kasulatan, sa pagtawag nila sa kanilang Panginoon, aming Panginoon, Elohim. Ang Elohim ay hindi lalaki, ama, anak o espiritu, at hindi siya mismo ang nagsakatawan tao. Sa panahon ni Jesus, ang kanyang lingwahe is Aramaic.
sa Aramaic term, ang sinabi ni Jesus sa Biblia, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ang Eloi siya si Elohim. Sa Arab, ang sabi ng Quran sa huling kasulatan ay pinahayag sa huling propeta si Prophet Muhammad, Inani ana Allah, la ilaha illa anna. Katotohanan, siya ang Allah, walang ibang dapat sambahin maliban sa Kanya. Ang Allah, siya ang sinamba ni Jesus at tinawag na si Eloi. Siya ang sinamba ni Moises at tinawag niyang Elohim. Ang huli, ang sinabi ng encyclopedia, tatlong Semitic ang umiral sa buong panahon. Hebrew, Aramaic, Arab. Ang lahat ng propeta ay nagturo sa kaisa ng Allah at ang lahat ng propeta ay nag-ayuno na katulad ng ginagawa namin ng pag-ayuno. Fasting, kumbaga, Ramadan. At si Jesus ay nagpapatira pa sa kanyang pagdadasal. Ang ibig sabihin ng papatira pa, sinusubsob ang mukha. At ang lahat ng propeta ay nagturo sa kaisahan lang ng naglikha ng langit at lupa. Ang itinuro ni Prophet Muhammad ay tinuro ni Jesus. Ang kasulatan ni Jesus ang tinatawag yung Biblia na Ebanghelyo na yun ang tinatawag naming Injil. Ito po yung nakalagay sa Quran. At ang kasulatan ni Moises ay sinasabi yung Ten Commandments. Yan po yung kinikilala rin ng mga kamusliman ang tinatawag naming Kalatas. At ang mga gawa na nakalagay sa Biblia ang tinatawag naming Sabur. At ang mga kawikaan ni Abraham ang tinatawag naming Tura. Mga minamahal ko mga kapatid, pansinin po ninyo ang sinabi ko. Si Jesus ay nagpa-fasting. Si Jesus ay nagturo ng kaisahan ng kanyang sinamba. Ang sabi nga niya sa Biblia, o ang kanang Israel, sambahin ninyo ang aking Panginoon na nag-iisa, ng buong isip, buong kaluluwa at buong lakas. Kahit po sa ang pahina ng Biblia, wala pong sinabi si Jesus na siya ang Diyos na nagsakatawan taong Diyos. Kahit na si Maria na kanyang ina, hindi tinawag si Jesus bilang isang Diyos na anak. At ang kanyang mga apostol, walang tinawag, hindi tinawag si Jesus bilang isang Diyos na propeta. At walang kahit na isang Diyos na tumawag kay Jesus sa kanyang panahon. Bakit? Dahil wala pong katuruan si Jesus na siya ang dapat sambahin. Bagamat nagsimula ang tatlong persona na 325 AD in Constantine time, doon sa Roman Empire. At si Miguel Lopez de Legazpi came from Roman Empire. So mga minamahal ko mga kapatid, pasensya na po kayo. Hindi po ako nagsalita dito para sabihin ko sa inisin o laitin ang inyong pananampalataya o inyong relihiyon. Nagsabi lang po ako ng matuwid na pangaral o matuwid na aralin patungkol sa pananampalataya. Kung tatanggapin po ninyo ito, salamat po dito para sa inyo. Kung hindi nyo tatanggapin, walang problema. Basta importante this time, the time of Ramadan, panahon ng kabanalan sa aming mga kamusliman. Para ipaabot sa inyo ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay utos sa amin na ipalaganap ang kanyang kaisahan. Huwag po tayong papayag mga minamahal ko mga kapatid na relihiyon na maging dahilan para tayo ay magkahati-hati. Huwag mga minamahal ko mga kapatid. Kami po ay nagpahayag lamang ng aming relihiyon. Kung ito po ay maganda sa inyo, tanggapin ninyo. Kung hindi, walang problema. At kung kayo ay magsasalita patungkol sa inyong relihiyon, magsabi kayo. Because we have a freedom of speech, we have a freedom of religion. Mahalin natin ang bawat isa sa atin, mahalin natin ang ating gobyerno, mahalin natin ang ating presidente, mahalin natin ang ating batas, sumunod tayo. Kung merong isang Muslim na nakita niyo gumagawa ng kasamaan, isang Muslim hindi niya tinatahak ang Islam. Ang Islam is hindi relihiyon. Ang Islam is pamamaraan ng buhay ng pagkilala, pagpupuri, pagdakila sa naglikha ng langit at lupa.